Ito mga kaparakoy, ang masasabi kong pinakamalakas at pinakamalamig na gaming phone ngayong 2025. At ito ang Red Magic 11 Pro. Actually, nagawa na natin to ng full review at pinakita ko dun sa full review natin kung ano nga ba yung kakayahan ng phone na to. Pero madaming nabitin and also ako rin pagdating sa ating gaming test part dahil sa iisang heavy game lang natin to na testing, which is Genshin Impact. Kaya sa video na to, isasalang natin ito sa ating extreme gaming test na kung saan maglalaro tayo ng tuloy-tuloy dito sa mga high demanding graphics game na to at isasagad natin yung settings gada game para makita natin yung actual thermal, actual performance, actual battery consumption at kung ano-ano pa na need nating makita in terms of gaming phone. At dito na rin natin malalaman kung totoo nga ba talaga yung nakuha nating result pagdating doon sa ating full review na malamig itong phone na to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So, quick recap lang tayo para sa mga kaparakoy natin na bago-bago pa lang dito sa channel. Again, yung ginamit na chipset dito is a Snapdragon 8 Elite Gen 5. And currently, ito yung pinaka-powerful or pinakamalakas sa chipset na pwede nating mabili ngayong 2025 to 2026. Partnered na rin to ng LPDDR5 TRAM and UFS 4.1 Pro storage version. Meron na rin tong latest dedicated chip which is the Red Core R4. At kung makikita nyo naman sa nakuha nating Antutu benchmark score result dito, talagang powerful itong phone na to. Pagdating naman sa battery, meron tayo ditong 7,500 mAh power battery capacity. Aalamin natin kung tatagal nga ba talaga yan sa long-term gaming natin kahit na meron tayong built-in cooling fan at saka liquid cooling system dito. And yes mga kaparakoy, at yan yung naging reason kung bakit ito yung first ever mass-produced na phone na merong liquid cooling system. And gaya din ng sinabi ko sa intro, medyo nabitin tayo dun sa full review kahit na nakita natin na maganda talaga yung thermal capability neto dahil nga sa iisang game ko lang siya na-testing. Ngayon, malalaman natin kung totoo nga ba talaga yung nakuha nating data doon na maganda talaga yung thermal ng phone na to kapag sinalang na natin sa extreme gaming test. And with that said, magsimula na tayo sa ating extreme gaming test. Siyempre, naglaro kami na full charge yung phone. Sinat din namin sa default yung aming brightness to 60 to 75% and then yung volume naman sa 50%. Gagamit nga rin pala tayo ng Wi-Fi network dito para tuloy-tuloy nating magamit yung aming FPS meter. Needed kasi natin dito ng wireless debugging feature at hindi ganun ka-stable yung mobile data dito sa aming studio kaya hindi namin pwedeng gamitin yung mobile data sa pagsasagawa ng extreme gaming test. At ngayon napaliwanag ko na sa inyo yung mga ginawa naming hakbang and also setup bago namin gawin yung extreme gaming test. Simulan na natin to. At magsimula tayo sa mga bigating titles. And simulan natin sa currently number 1 na benchmark testing game ngayon which is WoWA or Wuthering Waves. Bale, sinetup namin sa pinakasagad na graphic settings and then ultra high resolution and then 60 FPS combo. So dito, naglaro kami ng isang oras na straight na ganto yung kanyang settings. Hindi na namin siya chinap-chop ng 30 minutes dahil nakita ko na hindi halos umiinit yung phone na to dito sa WoWA. Kaya ang ginawa namin is sinagad na lang namin siya ng isang buong oras at ito yung nakuha nating performance. Pagdating dito, goods na goods yung nakuha nating performance. Stable, 60 FPS yung nakuha natin dyan. And then, nakakuha tayo ng maximum FPS na 64 FPS. At nakakuha naman tayo ng maintaining na 60 FPS flat. Actually, hindi ko siya nakitang bumaba or nagkaroon man tayo dito ng FPS drop. Maintain siya sa 60 to 61 FPS all the way. At ang kagandahan dito, hindi halos uminit. Nakakuha lang tayo dito ng 39 to 40 degrees Celsius pagdating sa kanyang front and nasa 39 to 40 degrees Celsius din yung ating back. At kung mapapansin natin doon sa part na kung saan nandun yung ating liquid cooling, kitang-kita natin na malamig pumapalo lang ng 38 degrees Celsius. And actually, nung nakita namin yung nakuha namin thermal dito after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro sa WoWA, nabigla kami. Dahil nga, gaya ng sabi ko, hindi na Genshin Impact yung benchmark game ngayon. Ito ng WoWA at Once Human ang pumalit sa kanya dahil sila yung currently pinakamabigat na game as of now na nasasalang ko sa mga extreme gaming test video natin. Pero keep it mind nyo rin na nakadepende pa rin yan or magbabari pa rin yan sa temperature ng room ninyo. And just I said, 28 degrees Celsius yung room temp namin nung ginawa namin to. And then, battery check muna tayo saglit. After ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro dito sa WoWA, meron tayong natira na 83%. Bale, ito na nga pala yung gagawin din natin format dahil maraming mga nagre-request. Every 1 hour, mag-check tayo ng battery para makita natin yung whole consumption ng mga game and malaman natin kung makunat or hindi nga ba makunat yung battery ng Red Magic 11 Pro. Anyway, walang pahinga-pahinga, nagsaming sanalang dito is itong ating Genshin Impact. Pagdating dito, same settings lang din, max out lang din ulit, highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. Dito nga pala available na yung ating frame rate interpolation but at the moment hindi ko na siya ginamit dito dahil nga napakita ko na yan dun sa ating full review and also mas power hungry kasi yon so hindi natin makikita
yung whole battery performance or battery test natin dito sa phone na to if ever nagagamitin ko yung mga ganitong feature. So mag-focus lang tayo sa mismong settings ng mismong game para hindi tayo magkaroon ng problema in terms of battery reading mamaya. Anyway, pagdating dito, same lang din do sa ating full review. Solid 60 FPS yung nakuha natin dito and also napakaganda ng ating mismong gameplay. Wala akong nakita na lag, wala kami nakita na kahit anong delay, and also kahit dun sa aming FPS meter, wala din kami nakita na kahit anong frame drop. Pagdating sa kanyang average and also normal FPS, 60 FPS all the way. And yes, isang oras din po namin to nilaro at pagdating dito, nakakuha tayo ng good sa thermal dahil pumalo lang ng 37 to 39 degrees Celsius after ng first 30 minutes ng paglalaro, and then after ng second 30 minutes, pumalo lang din to ng 37 to 39 degrees Celsius, which is a maintained temperature pagdating dito sa ating Genshin Impact, which is pinapatunayan lang yung result na nakuha natin sa ating full review. Anyway, battery check ulit. After ulit ng 1 hour ng paglalaro, which is 2 hours na, meron na lang tayo dito natitira na 66% pagdating sa kanyang battery life. Anyway, next naman natin sinalang dito is itong ating solo leveling. And pagdating dito, the same lang din, max out settings, very high resolution, very high graphics, and then max out 60 FPS yung ating mismong FPS settings dito. And pagdating sa naging gameplay natin dito, the same lang din ng mga naunang game na tinasting natin. Solid 60 to 61 FPS yung nakuha nating average FPS, pero dito medyo may mga nakita akong pagbagsak to 55, 57 FPS, which is normal lalo na kapag maraming mga nangyayari. Halos lahat siguro ng phone na tinasting ko dito sa solo leveling ay nagkakaroon ng gantong sudden drop once na naglo-loading and also kapag maraming monster. So yung speculation ko dito is all about the optimization ng game kasi sa halos lahat ng phone na testing ko dito ay nangyayari to. But ganun pa man, sisiulan din naman to sa Red Magic 11 Pro. Kitang-kita naman natin yung nakuha natin performance. Napaka-smooth ng gameplay natin. And then sa loob ng isang oras sa paglalaro namin dito, wala akong nakita na abnormal na pagbaba ng FPS at kung ano man. And also, hindi din uminit itong mismong phone na to. Sa first 30 minutes sa paglalaro namin dito, nakakuha lang kami ng 37 to 38 degrees Celsius. And then after ulit ng 30 minutes sa paglalaro, which is a 1 hour mark, nakakuha lang kami dito ng almost the same na temperature, which is pumalo lang ng 38 to 40 degrees Celsius, which is good temperature at consider natin na malamig. And then after ulit ng 1 hour playing time, which is 3 hours na, meron na lang tayo natitira na 45% pagdating sa ating battery. And kung ikukumpara natin yung consumption ng tatlo, mas malaki yung na-consume ng Genshin Impact at saka ng WUA kaysa dito sa solo level. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman namin sinalang dito is itong Crystal of Atlan. Then dito, syempre may max out settings din natin. Very high lahat, very high graphics, resolution, and also FPS. And then, yung iba pang mga settings na available. Then pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 65 FPS as our max FPS, and then nakakuha tayo ng maintaining 60 FPS dito. So pagdating sa naging overall performance ng Red Magic 11 Pro dito sa ating Crystal of Atlan, hindi siya nahirapan. And actually, hindi na rin naman ako na-surprise or nabigla dito dahil smooth naman yung naging performance niya pagdating sa mga mabibigat na titles na una natin tinesting. Kaya hindi na surprising. Anyway, after ng 30 plus minutes sa paglalaro dito, nakakuha lang tayo ng temperature ng 38 to 39 degree Celsius lang. So, walang pahinga-pahinga again. Next naman namin sinalang dito, which is our favorite game dito sa studio. Ilang beses ko na napo-point of to, Car X3. Then dito, hindi na rin namin binago yung settings niya. In default graphic settings kasi numbering system yan, hindi na namin ginalaw. Pero binago namin yung kanyang frame rate at sinetup namin sa no limit. Then, pagdating sa naging overall performance ng Red Magic 11 Pro dito, binasic niya lang din itong game na to. Pagdating sa FPS, nakakuha tayo ng maximum 60 to 61 FPS, and then maintaining naman na 59 to 60 FPS. Napansin ko nga lang pala na merong medyo pahapyaw-hapyaw or papitik-pitik na pagbaba ng frame niya to 58 and 57, lalo na sa city part or city map dahil nare-render niya pa yung mga sasakyan and also yung whole map. But after naman ng rendering na yun, wala na naging problema, smooth at bumabalik din agad sa 60 FPS. And then after ng 40 minutes sa paglalaro ng Car X3, nakakuha lang tayo dito ng 37 to 39 degrees Celsius as our max temperature. Na kung saan hindi kagaya dun sa iba kung na-testing na phone before, wag na tayong lumayo, na kagaya na lang ng Red Magic 9 Pro and also Red Magic 9S Pro na medyo mataas yung nakuha nating temperature. Anyway, move na tayo sa mga titles game na yan at ngayon naman pag-usapan natin itong ating mga shooting games dahil isa rin to sa bintahe talaga ni Red Magic. And then walang pahinga-pahinga, next namin sinalang dito is itong Blood Strike. And then syempre, dating gawe, max out settings din ulit, ultra resolution, ultra graphics, and then extreme FPS. Then bago tayo mag-jump sa mismong gameplay, battery check muna tayo. Nasa 4 hour plus mark na kasi yung inabot ng ating gameplay. And then dito, may natitira na
na lang tayo na 24 battery health juice dito sa ating Red Magic 11 Pro. Mamaya tignan natin kung malolobat na to. Anyway, pagdating sa naging performance ng Red Magic 11 Pro dito sa Blood Strike, uunahan ko na agad kayo. Meron kami nagawang mistake dito at baka ginagawa nyo rin kaya hindi nyo na-unlock yung 144 FPS ito. Una, dito kasi sa nakikita nyo sa Extreme Gaming Test natin, nasa 60 FPS lang dahil hindi namin na-adjust or na-setup mismo yung refresh rate ng Blood Strike to 144 or 120. It depends sa phone na ginagamit nyo kung ano yung maximum. Now, nung na-realize ko yun, nireshoot ko ulit itong ating Blood Strike at dito sinetup ko siya sa 144Hz or sinetup ko yung kanyang refresh rate sa 144Hz and guess what? Nakakuha na tayo dito ng 144 FPS and maintaining naman yan sa 120 to 144 kaya goods pa rin yung performance natin pagdating sa Blood Strike. Kaya para sa mga kaparekoy natin dyan na meron mga phone na maximize naman yung settings dito sa Blood Strike na hindi nakukuha yung 120 plus FPS, check nyo po yung inyong refresh rate kung naka-set up ba sa proper refresh rate. Kasi kung hindi, ganito yung mangyayari sa inyo kagaya nung nangyari sa amin. Pagdating naman sa thermal na nakuha namin dito sa 144 FPS, pumalo to ng 42 to 43 degrees Celsius. Pero yung room temperature that time is nasa 31 to 32 degrees Celsius dahil tanghali at no aircon po namin tinesting ito. Anyway, next naman natin sinalang dito is itong ating Garena Delta Force. And then dito, max out settings lang din ulit, smooth graphic settings and then 120 FPS. And currently, hindi pa natin unlock yung 144 FPS dito. Meaning, needed pa rin talaga ng optimization ng mismong game para ma-max out natin yan dahil capable dyan ng Red Magic 11 Pro dahil nga meron tong 144Hz support. Nga pala, pagdating dito, the same lang din sa Blood Strike, 60 FPS lang yung nakuha natin. But, gaya nga na sabi ko, after ng tweaking namin and also yung update na ginawa namin, meron na po din tayo dito ang 120 FPS. Unlike sa Blood Strike na nasa 144 na. And then, ito nakikita nyo ngayon na gameplay is bagong recording namin yan dahil naglaro ulit kami ng the same amount of time para makita natin yung actual temperature ng boot game. And kung makikita nyo naman, yes, napaka-solid 120 FPS. Same lang din ang Blood Strike na maintaining 144 or should I say, maintain yung performance sila pagdating sa boot game. Then, pagdating sa nakuha namin thermal, malamig lang, naglalaro lang ng 37 to 38 degrees Celsius. Mapa 120 FPS Mapa 120 FPS and also 60 FPS man. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman namin sinalang is itong PUBG Mobile. Then dito, nagkaroon kami ng konting error dahil na-set up to ng editor ko sa best settings which is a preset settings ng mismong PUBG Mobile. Then, nireshoot lang din ulit namin yung game na sinet up na namin sa proper settings and then ginawa din namin yung mga adjustment or tweaking na ginawa namin sa nakalipas sa dalawang laro. But after naming i-retest itong PUBG Mobile, ganun pa rin yung nakuha natin kahit na smooth graphic settings ito and then naka-extreme yung ating FPS. 60 FPS pa rin yung nakakuha natin. So pagdating dito, kinakailangan ng communication from Red Magic and also PUBG developers para ma-optimize itong Red Magic 11 Pro or the Snapdragon 8 Elite Gen 5 dahil base sa ginawa nating testing dito, yes, hindi pa po siya optimized dahil meron ng mga phone na supported dito ang 120 FPS and currently, wala pa tayong Extreme Plus FPS dito. But ganoon pa man, goods naman yung naging gameplay natin at maganda rin yung nakuha nating thermal. Anyway, after ng almost 40 minutes ang paglalaro dito sa PUBG Mobile ay nakakuha lang tayo dito ng 32 to 36 degrees Celsius which is hindi talaga siya iinit dahil nga 60 FPS ang yung nakuha natin. At kahit doon sa ating latest reshoot video dito sa ating PUBG Mobile, the same lang din yung nakuha naming thermal dito which is nasa 35 plus yung nakuha naming temperature. So pagdating dito, yes, mas iinit pa siya if ever na ma-unlock natin yung 120 FPS. Anyway, battery check muna tayo. After ng 5 hours and 45 minutes, meron tayo dito natitiran na 7% battery juice. So dito, hindi pa namin siya i-charge. Itatry nating i-maximize yung pinaka kaya niyang ibigay or i-squeeze natin yung pinaka last drop ng battery juice na to para makita natin yung overall na battery capability ng Red Magic 11 Pro in terms of gaming. Take note, nasa 5 hour and 45 minutes po tayo naglalaro ng tuloy-tuloy. Anyway, walang pahinga-pahinga after natin ng battery check, salang agad yung next game which is CODM. Dito, medium graphic settings and then ultra frame rate which is ito yung best combination para ma-unlock natin yung higher frame rate settings ito. And speaking of higher frame rate settings, na-unlock natin dito yung 120 FPS pagdating sa MP mode. Napaka-smooth, walang problema, no delay din. Pagdating naman sa BR mode, ganun din, 120 FPS at smooth lang din yung naging performance natin dito. Kahit magbabad kayo dito sa CODM, walang magiging problema in terms ng gameplay and also thermal. And pagdating sa nakuha nating average sa kanila, 120 FPS both BR and also MP. And yes, maganda and also responsive yung ating gyroscope dito. So para sa mga gyroscope user dyan, para sa inyo
itong phone na to in terms of game. Then yung nakuha natin ditong maximum temperature pumalo lang ng 35 to 38 degrees Celsius pagdating ng magkasunod na MP and also BR gameplay dito. So pinapakita lang na halos hindi uminit itong CODM. And then after din ng gameplay natin sa mismong CODM, saktong-sakto rin na nag-shutdown na rin yung phone natin and umabot ng 6 hour and 11 minutes yung tinagal ng ating mismong battery pagdating sa phone na to. And para sa capability ng 7,500 mAh battery, para sa akin pasado to. Dahil i-take note niyo sa 6 hours and 11 minutes sa tuloy-tuloy ng paglalaro nito, pinapagana din niya yung kanyang built-in cooling fan at saka yung kanyang liquid cooling system. Anyway, more on that doon na lang sa dulo ng video para tuloy-tuloy yung ating extreme gaming test. Bale, dahil marami mga nagre-request na wag naming gamitin yung phone habang naka-charge kapag nagsasagawa kami ng extreme gaming test, chinarge muna namin yung phone up to 60% and then niresume agad din ulit namin yung ating extreme gaming test. Itong ating once human. And then, sinetup lang din natin sa sagad na settings niya, which is Pinnacle Graphics and then ultra high frame rate. Then, pagdating sa nakuha nating performance dito, binasic lang din to ng Red Magic 11 Pro. Gusto ko lang i-point out na isa to sa mga mabibigat na game ngayon at mako-consider ko na una or kung hindi man una, pangalawa bukod sa WUWA pagdating sa pinakamabigat na game currently ngayong 2025. At least, kung meron mang i-release sa bago, yun, mako-consider natin. It depends dahil based sa mga nasalang kong mga phones dito before sa extreme gaming test natin, talagang umiinit sila. Pumapalo sila ng 45 to 47 degrees Celsius kagaya na lang ng Poco F7 and also ng Poco F7 Pro at saka ng Red Magic 10S Pro. Pumalo sila ng 40 plus. Pero dito sa ating Red Magic 11 Pro, by the way, in terms of performance, goods. Yung nakuha natin performance dito, all the way 60 FPS maintain po yan. Pero in terms of thermal, dito ako nabigla dahil pumalo lang to ng 38 to 39 degrees Celsius lang after ng 48 to 50 minutes ng paglalaro sa game na to. Actually, dito ako nabigla dahil halos nga lahat ng phone na na-testing ko dito, just I said, umiinit talaga. Maliban na lang sa Dimensity 9300 Plus phones, kagaya na lang ng iQOO Z10 Turbo Plus na talagang malamig din dito. But para sa isang Snapdragon 8 Elite Gen 5 phone na talagang malakas or powerful na chipset, nakakabigla na makakuha lang tayo ng gantong temperature pagdating dito. Anyway, after din netong once human, natapos na rin yung ating extreme gaming test at umabot ng 7 hour para matapos yung whole extreme gaming test. Then, pagdating sa battery usage nito, hindi complete yung data dito dahil inabot na kami ng next day. So, hanggang 24 hours lang yung kanilang recording. So, hindi na namin nakita yung iba pa. But, based sa ginawa nating real-time checking kanina ng battery, makikita natin na mas kumunat yung capability ng battery natin nung naglaro na tayo ng mga shooting games at nung pumalo na to ng 50% below. So, makikita natin dito na goods naman yung battery capability ng ating Red Magic 11 Pro para sa isang 7,500 mAh. Pero take note lang, and para sa mga kaparakoy natin na napapaisip kung kaya ba nito ng isang buong araw, kayang-kaya po. Lalo na't meron naman tong bypass charging. So kung malalabat nyo, charge nyo na lang or use bypass charging. Ganun lang kabilis. And para sa mga magkukumpara dyan sa ibang mga phones na meron ding 7,000 plus mAh battery capacity, gusto ko lang linawin na meron tayong built-in cooling fan at saka liquid cooling dito na di hamak na malakas din mag-consume ng power. Kaya pagdating sa data na nakuha natin, pasado to kung ako yung tatanungin. Liquid cooling, malaking vapor chamber at saka built-in cooling fan. Magandang combination. Kitang-kita nyo naman sa ginawa nating extreme gaming test. Talagang malamig yung nakuha natin dito. Actually, iniisip ko na mataas yung mga kuha nating temperature pagdating sa once human or kaya WUWA kasi yun na yung pinaka mabibigat talaga ngayon na game. Pero as you can see, binasic lang niya pagdating sa ating thermal. And take note, 1 hour natin tinasting yung WUWA and then nasa 50 minutes naman itong once human. At pagdating sa nakuha nating performance doon, all the way smooth, nakakuha tayo ng magandang FPS which is 60 at maintain po yan doon. Pero yung thermal niya, doon ako nabigla. Dahil una, yung chipset na ginamit dito is the Snapdragon 8 Elite Gen 5 at currently yun yung pinakamalakas at pinaka-powerful na chipset na pwede nating mabili. At kapag sinabi nating malakas and also powerful chip, kakakibat yan yung salita na init or mainit. Pero using nga yung liquid cooling system at iba pang cooling solution na ginawa dito ni Red Magic, kita natin na okay yung nakuha natin na thermal dito pagdating sa ginawa naming extreme gaming test. Pero lagi nyo rin tatandaan na nakadepende rin yan kung mobile data or wifi yung gagamitin. Kung gagamitin ba natin yung frame rate interpolation or yung visual enhancement or other features na meron dito sa Red Magic phone. And also magdidepende rin yan sa temperature kung saan ka maglalaro or yung room temp or environment temperature natin. Kung mainit dyan, like halimbawa tanghaling tapat kayo maglalaro, for sure mas mainit na temperature yung mga kuha ninyo unlike sa nakuha namin dito. And take note, 28 degrees Celsius po yung room temp namin. Naka-open yung aircon that time na
nagawa kami or nagsagawa kami ng extreme gaming test dahil hindi namin kakayahanin yung init dito sa room. Lalo na kapag gabi, iba yung init, iba yung singaw. But ganun pa man, just I said, magkakaroon pa rin talaga ng konting changes kung ako yung tatanungin. It depends sa environment kung saan tayo maglalaro. Pero ganun pa man, hindi natin makikakaila na itong Red Magic 11 Pro yung pinakamalamig at pinakamalakas na gaming phone ng Red Magic o pinakamalakas at pinakamalamig na gaming phone ngayong 2025 to 2026 so far. Pagdating sa usapang performance, hindi na natin kinakailangan pang pag-usapan yan. Nakita naman natin sa ginawa nating extreme gaming test. Talagang smooth. Halos lahat ng game dito. Pero ang pinaka for sure itatanong nyo sa akin is yung kanyang capability pagdating sa mga emulated game. Kagaya ng Winlator, Yuzu Emulator, at kung ano-ano pang mga emulated game. Pagdating dito, actually, Yuzu Emulator lang naman yung madalas ko nilalaro and nung tinesting ko siya dito, wala pa siyang supported na graphics driver dahil nga bago pa lang yung chip. Kaya dito sa port na to, kinakailangan din talaga natin mag-antay ng optimization pagdating dyan. Dahil kahit anong hanap namin sa GitHub, wala akong nakikita na graphics driver na pwedeng gamitin dito so far. So pagdating dito, panahon pa rin talaga yung gugugulan para magkaroon tayo ng optimized na Snapdragon 8 Elite Gen 5 pagdating sa mga emulated game. So siguro gagawin ko na lang siguro ulit ng extreme gaming test to once na meron ako mga emulated game na na-testing na gumagana talaga dito. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Ilalagay ko nga pala yung purchase link natin dyan sa description down below. And uulitin ko lang, global version po at hindi po CN ROM or China ROM yung gamit-gamit natin na review unit dito. Check nyo po yung link dyan sa description down below and also sa pin comment para makuha nyo to sa kanyang SRP price. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang guys. Peace.